may nagkukumpisal, halimbawa kanina, o may nagka-counseling, nahihirapan ako sa mga taong siya naman ang nasa tama, siya naman ang nasa mabuti, siya nga ang ginawa ng kasalanan, pero siya pa ang parang gustong mag-give up ng gano'n na lang. Don't get me wrong, I understand the hurt, I understand the disappointment, I understand the pain. Pero, let us not let all these things sink in or put us down na parang tayo pa ang may kasalanan. Isigaw mo, iiyak mo, itaig mo, ilabas mo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pangibabawin mo sa sarili mo, sa espiritu mo, ang pagiging positibo na may buhay pa pagkatapos ng lahat ng ito, sapagkat hindi naman ikaw ang nagkasala. Kakampi mo si Kristo, tutulungan ka niya to get through all this. Madalas, naisip natin, ay, concern nga kaya ang Diyos sa kailangan ko, sa needs ko, sa gusto ko. Kapatid, all these things shall be given to you. Kahit hindi mo hilingin. Ang ibig sabihin nun, pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, siyang bahala sa mga pangangailangan mo. Kahit hindi mo malaman, darating at darating ito. Amen? If we will really put our whole trust in God, God will always provide. Hindi natin alam kung ano, hindi natin alam kung paano, pero sa oras na kailanganin natin, darating at darating. And when that happens, ikaw na lang din ang mapapangiti. Ay, salamat Lord. Salamat Lord. Mapapangiti ka sapagkat maisip mo, ngumingiti sa iyo ang Diyos. Patunay, yung biyaya sa oras na kailangan mo, dadaloy at aagos. Dami sa bookstores ng mga self-help books. Sa internet, nagkalat ang mga motivational talks. Marami sa kanila, majority of them, will not mention any single thing about God. Puro believe in yourself. You have what it takes. Ay, ganon. Kasi ang sasabihin lang ng mga self-help books na yan, ng mga motivational talks na yan, maging positibo ka sa iyong buhay. Maging positive thinker ka. Sige, hanggang kailan yung pagiging positive thinker mo? Sige nga, we can only do much. Ano kung sabihin sa inyo ng doktor, you only have 6 months to live. O saan ka kakapit? Sa confidence mo? Madudugtungan mo ba ang buhay mo? Ikaw ba mismo ang makagagawa ng milagro? Believe in God more than yourself. Paano nga ba tayo makakaiwas sa kasalanan? Well, una, tandaan po natin na mahirap talagang makaiwas sa kasalanan. Wala naman po kasing masama sa mga desires. Parte ito ng ating pagiging tao. Kailangan lamang nating i-level up yung mga desires na yan. Halimbawa, yung desire na kumain ka ng lechon kahit na ikaw ay may alta presyon. You desired sapagkat masarap, lalong-lalo na yung mga balat. Paano mo i-level up? Yung desire mo na gumaling ka sa sakit mo. Yung desire mo na humaba pa ang buhay mo at ma-enjoy mo pa ang buhay mo kasama ng mga taong mahalaga sa'yo. O di ba't desire din yon? Hindi ba't mas level up na desire yon? Mas magandang pleasure yon. I-desire natin mas lalo pang maging tapat, mas lalo pang maging mabuting tao, mas lalo pang maging mapagbigay, mas lalo pang maging honest, mas lalo pang maging matulungin, mas lalo pang maging masaya sa mabuting pamamaraan. Better things in life, best things in life. Kapag may nagkukumpisal, halimbawa kanina, o may nagka-counseling, nahihirapan ako sa mga taong siya naman ang nasa tama, siya naman ang nasa mabuti, siya nga ang ginawa ng kasalanan, pero siya pa ang parang gustong mag-give up ng gano'n na lang. Don't get me wrong, I understand the hurt, I understand the disappointment, I understand the pain. Pero, let us not let all these things sink in or put us down na parang tayo pa ang may kasalanan. Isigaw mo, iiyak mo, itaig mo, ilabas mo.